Roderick Paulate. Doon sa ating fast talk, very guilty ka doon sa meron kang napagsabihang baguhang artista. What is the story? Well, actually, hindi naman yung galit na galit. No? Paano ba natin mabagal? Hindi bago eh. Hindi baguhan. Hindi ito mga baguhan. Kasama ko to sa mga bagets naman actually na malilikot. Dahil bata pa sila. Pero yung sinasabi ko na pagalitan, hindi yung galit na talagang gusto Galit. ko siya. Yung sinasabihan lang ko, kunyari, kasama ko si Maria, dik-dik-dik, sabihan mo na gano'n. Okay. Huwag ka magulong, kung maglalaro kapag ganun lang. Okay. Hindi naman yung talagang parang seryosong soryong pinagalitan. Pero I understand that, Credit. Alam mo bakit? Iba ang commitment niyo eh. And then when you work with someone na hindi ganun ang commitment sa trabaho. I'm not talking about you have to be brilliant all the time. Hindi. Yeah. Nakikita kasi ng mga katrabaho mo kung committed ka doon sa ginagawa mo. At kailangan siguro makita ka bilang ehemplo rin eh. Kasi kung paano mo rin inaalagaan yung career mo. Hindi ka naman naabot na matagal dito kung talagang hindi mo pinahalagaan ang career mo eh. Kailangan talaga may respeto rin from your colleagues. Tama. Dick, sabi ni Tito Dolphy, huwag mong iiwan ang comedy. Kukonti lang ang komedyante. Well, actually, kung... Do you remember that? I remember. Sa set yan ng John and Marcia sa probinsya. Parang may ginawa akong scene doon. Actually, doon yung scene na lalaki ako. Shirley! Yung lalaki siyang pumapasok. Tapos, yung pala, habang inaano ko si Shirley, nasaan ba yung kapatid mo? Nasaan ba si Rolly? Tapos dumating si Rolly, yung palang inaatake ko. Yung palang gusto kong puntahan si Rolly. So nanonood si Dad noon. Nung after that, kasi nagdadrama pa rin ako noon eh. Ang ginagawa ko noon, drama, comedy, drama. So one time, parang... Sandali. Your first awards were for drama. All with Lolita Rodriguez, Lahat. Best Child, lahat. Puro drama yan. So siya yung nagsabi, nung sabi niya, tawag-tawa kami sa'yo, iyo. Naklik dito, nak, sabi niya. Alam ko, nakasandal pa kami nun sa, may kotse doon sa set na yun eh. Tapos sa likod yata ng LDN. Tapos nung sinabi niya sa akin na, Dick, sabi niya, ay mag-comedy ka na lang. Sabi ko, nagko-comedy naman po ako. Hindi, yung comedy, ituloy-tuloy mo na. Yung diretso na, huwag ka na muna mag-drama. Kasi kulang na tayo sa comedy. And gusto niya na ituloy ko yung komedya. At gustong-gusto naming lahat. Ay, thank you. Binanggit niya na nababawasan na daw, tumatanda na rin. So, kailangan may mga bago na. Kung may sasabihan ka ngayon na bagong komedyante, sino ito, Kuya Dick? Ano sasabihin ko? Na huwag mong iiwan ang comedy. Well, kasi yun ang namamayagpag naman si Vice, di ba? So, siguro isa siya doon na... Kaya lang, ang gusto ko lang naman nangyari sa kanya, nag-shift na siya eh. Kung ginagawa na niya dalawa. Pero sa mga bata, kasi wala ako masyadong ngayon nakakasama na... Nakakatrabaho na talaga nakafocus siya sa comedy. Pero, katrabaho mo dito sa mga batang Riles ay ang daming... Puro drama. Oo, pero mga bata. Miguel. Si Miguel, Felix, si Antonio, right. si Rahil. Antonio, si son of Roy. Kaya nga. Kaya ako pa nagsabi sa kanya, kilala ko daddy mo. Sabi sa kanya. Ako din, the first time I met him, kilala ko tatay mo. Yes, diba? yes. So, andyan din si Rahil Birya. Yes, Birya. Bruce is there. Bruce is there. And Kokoy is there. Kokoy. Kung meron kang ibabahagi sa kanila, Kuya Dick, as a last question, dahil you've been in the business for so long, and the true measure of success dito sa ating negosyo ay longevity. Actually, 50, because you were in the business at 4. Yes. Yung sinabi mo na yung nag-start ako, no? So, i-add nila pag sinabi ko na ilang years na ako. Huwag na. Pero nasabi ko na kasi nung nanalo ko ng Lifetime Achievement Award na binigay ng PMPC, 58 years. In the business? In the business. My God. Okay, 58 years in the business. But anyway, ano ang mensahe mo sa mga kasama mo sa Batang Riles? Siguro importante una, nandoon muna yung respeto. Respeto sa trabaho mo at respeto sa mga kasamahan mo. Okay? At pangalawa, huwag mong ilalagay sa ulo mo na, kasi may mga artista kasi, na kapag nagsigawan ng mga tao, nagpalakpakan at binigyan ka ng special treatment, akala mo yun na. Hindi. Sabi ko nga, lagi sinasabi ng nanay ko, ingat ka lang, Nonoy, ha, kasi Bicolana eh. Ingat ka lang, Nonoy, kasi the moment na maisip mo na sikat ka na at lumaki na ulo mo, yun na ang simula ng pagbagsak mo. Yeah!